Hello, this is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo, timeless love reading. Let's start your reading. What do we have here for the sign of Virgo? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. You do have here the Queen of Swords and Nine of Pentacles. Ang una nagpapansin sa akin dito is the color. It's red and green. So ito nagpapakita siya as your main energy from stop. Ando na yung go. Okay? And I feel like with the Nine of Pentacles, I'm seeing recognition sa'yo. The Queen of Swords, kasi may mga nawala sa buhay mo, may mga kinut off ka. Either ikaw yung nag-cut off or sila yung umalis. Okay? It could be people na nakakaudlot kung bakit hindi mo na-achieve yung success na yun sa buhay mo. Because there's these people in your life in the past na pwedeng hindi naman sila nakakatulong bagkus nakakapagpalala pa nga ng sistema, no? It could be yung iba sa inyo it could be mga I don't know, friends, family, iba-iba yung iba staff or if you do have a business, ganun yung energy niya. But I feel like these people, hindi mo sila deserve. You deserve more. You deserve na magkaroon ng growth, achievements, and then more on money yung pinag-uusapan natin. Pero ito, kinot off mo sila or sila yung umalis sa buhay mo, which doon sa dalawa. But I feel like ito, mas nagbibigay ito ng mas okay pa na gano'n na lang, maglayo na lang kayo or mag-iba na lang kayo ng direction rather than nag-i-stay ka dito sa connection mo with this person or these people kasi doon ka na nasanay or doon ka komportable. Okay? So, who is this person that you're dealing with pagdating sa usaping love? Spirit guides, angel guides, please tell me. Sa usaping love, you do have the Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Four of Cups. Ayan, dalawang cups yan, ano? And then you do have the Fool. Okay, this could be a new person. Seven of Cups, I feel like meron siya mga other options, kaya lang with the Four of Cups, parang hindi siya sure dun sa mga options na yan. The Fool, I feel like this person is, it feels like, medyo may pagka-clumsy, yung energy, clumsy. Magaslaw, kumilos, ganun. The Hermit is here. This is Virgo. Energy. Ten of Swords. Okay, I feel like may mga ending siyang na-experience na may kinalaman sa home or house related, mga ganun. Anyway, emotions. Ano yung emotions niyo sa isa't isa? Temperance is here. And the Knight of Wands. Emotions niyo sa isa't isa. Tell me. King of Cups. The Devil. This is Capricorn energy. You do have the Temperance. Actually, this is like an advice for you. Dapat yung iba sa inyo hindi magmadali. Lalo na when it comes to love. Knight of Wands is here. Kasi yung mga problema or mga challenges pagdating na sa love na nararamdaman mo na experience mo. Kaya mo na experience kasi masyado ka nagiging madali or nagmamadali sa mga desisyon or mga actions mo sa buhay. Ito yung message sa'yo, yung sign sa'yo na, oh, there's love, pero huwag kang magmadali. Just enjoy. No, I'm not saying na wag mong i-accept etong mga dumadating na love sa'yo or what, especially if you're single. Pero, just have fun. Ayan, nagpapakita sa atin yung word na joy. So, have fun. Enjoy. Katulad sa, sa pagkain, sa niluluto, no? Hindi mo pwedeng madaliin yung pagluluto. Kailangan yan, may pagmamahal, may, yung sigurado ka na magiging masarap yung kalalabasan. Ganun din sa pagmamahal. And you do have the Knight of Wands. Nandun yung eagerness or kagustuhan mo kasi na mag-take actions regarding dito with the King of Cups. Kaya lang with the Devil, kasi there's a tendency for you to fall sa maling tao or magkaroon ng relasyon na hindi pa naman
hindi pa dapat ngayon. Parang ganon. Like, you have to wait. Especially for some of you na ang age ninyo is hindi pa siya age talaga ng, kumbaga, you're not yet ready. You're not mature enough. And so, kailangan dumaan ka doon sa tamang proseso. Okay? So, yeah. Message ng reading na ito is huwag ka magmadali when it comes to love. The King of Cups, nakikita naman natin yung pagmamahal towards this person. Kaya lang, minsan kasi, kailangan nating isipin yung opinion din ng ibang tao na especially yung mga talagang concern sa'yo. Kasi pwedeng may nararamdaman sila, may nakikita sila na hindi mo nakikita. Especially if you're a young person, kasi nakakuha tayo ng young person energy, teenager energy, nakakuha tayo ng medyo immature energy, ganon. Especially if you're like that, yung mga may edad sa'yo or yung magulang mo, yung mga relatives mo, yan, especially sila, masigit nilang na-experience na yung mga bagay na ngayon mo palang na-experience. So, alam nila kung ano yung possible na mangyari sa'yo. So, kaya sila nag-a-advise. It's not because gusto ka nilang paghigpitan, pero ayaw kasi nilang masira kung ano yung magiging future mo dahil sa mga maling decision mo ngayon. Okay? So, I feel love towards this people or person na nagbibigay sa'yo ng advice. Okay, if you're mature, yung iba sasabihin, hindi naman ako teenager, mature naman ako, I'm at the right age. Ngayon, kaya ka hindi pinagmamadali kasi ayaw nating magkamali ka. Okay? I will tell you the truth, guys. Meron tayong pag-aaral. Ito hindi siya spiritual na pag-aaral, no? Merong survey na ginawa. Well, I cannot remember, pero nabasa ko siya na ito ay survey na ginawa. Hindi siya sa Philippines ginawa. Pero ito, observations, ayan, about relationship and connections. Bago mo kasi makilala yung isang tao, it will take 7 years. It will take 7 years. Hindi mo pa siya fully kilala kung halimbawa 7 years below pa lang yung pagsasama. Mas makikilala mo siya after the 7 years. 'Di ba? So, malalaman mong mag-i-stay talaga isang tao sa iyo after 7 years pag nakilala mo na lahat ng sa kanya. Or mas magtatagal, especially sa friendship. This applies especially sa friendship. No? Pag 7 years and more na yung friendship ninyo, ayan, mas mag-i-stay na talaga yan. Parang yan na talaga true friend na yan, ganun. Anyway, so I'm just saying na you need to wait. Kasi the devil, I feel like medyo may mali or may something pa dito sa taong to. And this could be a new person. In the near future, tell me about this near future energy. You do have the Chariot and the Ten of Wands. Yan. Okay. Tell me about this. Tell me about this, please. You do have the Empress and the Seven of Pentacles, the Three of Pentacles. Okay. And you do have the Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Yan. Honestly, nakakita tayo dito ng karmic energy. Wait lang, guys. Pagpasensyaan mo na kung medyo maingay sa background ko kasi umuulan ngayon currently habang ginagawa ko tong reading na to. And, yeah. Anyway, with the Ten of Wands, the Chariot, isa pa kung bakit hindi ka pinagmamadali, hindi ka pinagtitake ng risk, it is because there's a possibility in the near future na ikaw yung umako lahat ng obligasyon. Ikaw yung mapagod, ikaw yung kawawa, ikaw yung dumami yung obligasyon, responsibilidad, and wala kang magawa. Kundi akuin or kunin lahat ito. And the Chariot is here. So, para ito dun sa mga, okay, narinig mo tong message na to, narinig mo tong reading na to, pero you still like the person, you still love the person. So,
ginawa mo pa rin yung mga dapat hindi mo gawin. So, ito yung possible niya na, na ending or outcome. So, the message here is wag ka talaga magmadali. Yung iba sa inyo may katigasan yung ulo eh. Hindi, I love this person. Ganto ganyan. Mas masarap yung love pag pinaglalaban. Pag bawal. Ganon. So, ang ending dito, there's a possibility na ikaw yung mahirapan sa huli with the Ten of Wands kasi akuin mo lahat ng responsibilidad at obligasyon dito sa taong to. The Empress, I can still see this person na gusto kanya. Physical attraction is there. Three of Pentacles, nakakita tayo ng growth sa kanya financially. Seven of Pentacles, malaki may tutulong mo. Actually, sa inyong dalawa, mas nakikita natin na kailangan kanya. Kaya kanya mahal. Kasi, ikaw yung kumagat eh. Alam mo yon. Meron siyang mga other options, pero sa'yo niya nakikita yung, ay magiging mas okay ang buhay ko dito eh. At saka, sa other options ko, ito yung kumagat. Ito yung tumanggap sa akin. Ito yung, sabihin na natin, kaya kong mauto or utuin or napapaikot ko sa kamay ko, especially with the devil. That is manipulator. 'Di ba? So, yung manipulator kasi, kaya kanyang i-manipulate sa paraan na papabor sa kanya yung outcome. And I feel like nakikita niya na yon. Medyo advanced siya mag-isip at nakikita niya na you are the one na kapag tinuloy natin yung connection or relasyon natin, hindi ako lugi sa'yo. Ikaw pa ang lugi sa kanya. Kasi wala naman siyang things to offer eh. Masyado nga siyang careless. Okay? So anyway, that's your decision. Kung gusto mo naman itong person na to, ikaw lang yung mas mahirapan, sige go. If you want love, sige go. Ganon. Pero I highly suggest and advise na gamitin din yung utak. Hi, thank you for watching. I love you all and bye-bye.